Yung pinsan ko po gusto maging konduktor sa bus. Alam niyo ba yung konduktor? Hindi kasi kayo MRT na kayo no? Yung konduktor sa bus po, merong mga nakatuping pera yan dyan. Tapos habang naglalakbay sila sa bus, ang dami nilang pera sa kamay. So pinangarap po ng pinsan ko na maging konduktor para maging maraming pera. Hindi ko alam kung anong pangarap niyo sa buhay, so hindi ko rin kayo lahat maririnig. Pero para maging masaya tayong lahat, noong musmus pa lamang po ang inyong isip, hindi nyo pa naiintindihan ang mga bagay-bagay, basta may pangarap kayo, gusto nyong gawin nung bata kayo, ano ang pinangarap mong maging paglaki mo? Pwede nyo po bang i-share sa katabi ninyo? Gusto lang yumaman. Gusto lang mag-asawa. O ano, meron ho ba kayong narinig na gusto nung bata ay gustong mag-artista? Yan. Gusto maging presidente, doktor, astronaut, superhero? Hindi ko po alam. No? Nakakatuwa po. Kaya napakahalaga ng mga kabataan kasi ito yung mga pangarap po nilang maliliit. Eventually po, pag nasa katuparan yan, marami silang natutulungan. Bumabangon po ang buhay, gumaganda ang buhay. Meron po akong kwento ng isang bata. Nung bata ho siya, hindi siya talaga marunong magsalita. Hirap po siyang magsalita. Kaya naman po sinasabi ng mga guru niya na wala siyang maaabot. Hindi siya magiging successful sa buhay kasi hindi siya marunong magsalita. In fact, ito pong batang ito, bukod sa hindi makapagsalita, napaka-curious po niya. Isang beses po may nagbigay sa kanya ng kompas. Ilang araw po niyang tinignan yung kompas. Iniintindi niya kung paano gumagalaw yung araw. Nakakita na ba kayo ng kompas? Sino nakakita na ng kompas? Ayan, magkakaedad lang po tayong lahat. Nakakita ng kompas. Iniisip niya, paano kaya ito nangyayari? Napaka-curious po niyang bata. At sa sobrang curious po niya, hindi lang kompas ang naintindihan niya. Naintindihan po niya ang space and time. Itong bata pong ito nung tumanda, ay si Albert Einstein. Isa pang bata. Meron naman po isang bata, laging nagtatanong, ba't ganito? Ba't ganon? Hayaang buksan ang isipan sa science o agam. Joke lang. Siniskwela yan. Yan, lagi po niyang tanong, bakit ganito? Bakit ganyan? Tanong ng tanong. Sa sobra pong dami niyang tanong, natanong na ba kayo ng bata? Di ba? Saan ka punta? Tapos sasabihin mo, mamalengke ako. Bakit? Bibili kasi ako ng pagkain. Bakit? Hindi matatapos yung bakit. Di ba? Parang minsan naiirinis pa tayo. Bakit mo ba ako tinatanong? Oh, siya po tanong siya ng tanong. In fact, sobrang curious po niya, yung mga gamit nila sa bahay, winawasak niya. Tinitignan po niya, paano to kinonect dito? Winawasak lang niya. So, ayaw din sa kanya ng mga teacher. Pinauwi siya. Sabi nung nanay niya, sige, ako magtuturo sa'yo. At in-encourage siya ng nanay niya. Ito pong batang ito ay naging inventor. Umimbento po ng light bulb, phonograph, at 1,000 patents. Siya po si Thomas Edison. Nakaimbento po ng light bulb. Nung bata po ako, ito po ang aking itsura. Di ba? Parang walang nagbago. Pero kung makikita po ninyo sa bandang baba, kasi medyo mapuputol na, ang ambisyon ko po nung prep to. Ang nakasulat po sa yearbook ay to be a pastor. Naabot ko na po ang pangarap ko. Joke lang. Gusto ko po itong ibahagi sa inyo. Kasi pagkatapos ng prep, na-realize ko, wala hindi pala yayaman sa pagiging pastor. So, parang nahiya na ako. Dati proud ako na gusto ko maging pastor paglaki. Pero nung naririnig ko na yung mga pangarap ng mga kaklase, I want to be a scientist, ganyan. I want to travel the world, mga ganyan. Parang sabi ko, parang di yata bagay yung pangarap ko. So, nagpapalit-palit po ako ng pangarap. Pinangarap ko pong maging artista. Oo. Alam niyo ba yung Star Circle Quest? Nagpa-picture ako sa studio para magpasa ng picture at mag-audition. Paglabas po nung film, tiningnan ko po yung itsura ko, sabi ko, hindi ako pang artista. Umuwi na lang po ako sa bahay. Pinangarap ko maging abogado. Kaya lang ayoko mag-aral ng matagal. Mahilig po ako sa science. Pero ayoko rin mag-aral ng matagal. Sawang-sawa na ako mag-aral. So, hindi ko na po alam kung anong susunod na pangarap ko. Buti na lang, dinala ko ni Lord.
dito. Anyway, ito po ang pinakamagandang bagay na pwedeng gawin sa palagay ko. At gagampanan ko po ang tungkuling ito para naman po sa inyong mga nakikinig sa atin dito sa atin pong church o yung mga nanonood po sa inyo online. The title of this message is Be a Child. God delights in childlike faith. Gusto niyo po ba pag sinasabihan kayong para ka namang bata eh? Gusto niyo po ba yon? Negative eh. Negative daw yung negative pag para ka namang bata eh. Pero iba po ang ibig sabihin pag may nagsabi sa'yo, bumabata ka. Di ba? Pag sinabihan kang bumabata ka, parang confident na confident ka. Pero pag sinabihan ka ng para ka namang bata eh, offensive siya. Di ba? Pero ngayon ang mensahe natin, lahat tayo magiging bata. Today, magiging bata tayo sa harap ng Panginoon. Kasi ang gusto natin makita kung paano tayo magtitiwala sa Kanya bilang bata. 3 punto po ang pag-uusapan natin. What is a child? Why be a child? And how to be a child? Pwede ko po ba kayong imbitahang muli na tumayo para magdasal? Yung iba po sa inyo, umpisa pa lang, patulog na. Halika po, magdasal po tayo. Lord, Heavenly Father, we thank you for the privilege of coming together to hear your word. Maraming salamat, Panginoon, na bagamat holiday at marami hong nagbakasyon, marami pa rin ho kayong pinapunta sa simbahan ngayong araw na to. Dasal po namin ngayon, O Diyos, na kayo ang mangusap sa bawat isa sa amin. Speak to our hearts and minds. Do not allow us to be distracted by anything, Lord God. And allow us, Lord, to hear directly from your word. Ingatan mo po kami sa pagkakataong ito at protektahan kami sa lahat ng atake ng kalaban. Para po ang aming puso, diwa, isip, kaluluwa ay nakatuon sa inyo. Kayo po ang bida. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, pwede na ho kayong maupo. Maupo lang, hindi pwede matulog. Pwede na ho kayong maupo. Pipikapin po natin yung ating kwento sa isang passage sa Matthew chapter 18. Yung Matthew chapter 18 po, nagsimula yan at that time, the disciples came to Jesus and said, "Who then is the greatest in the kingdom of heaven?" So kailangan po ninyong maintindihan ang konteksto. Kasi kapag po binasa nyo lang yan at hindi nyo binabasa ang buong Bible, para po siyang, bakit bigla silang nagtanong ng ganun? Diba? Bakit na-curious itong mga disciples ni Jesus at tinatanong, sino bang pinakabida pag dyan sa langit? Sino bang pinakamagaling? Ang pinaka, alam niyo ba yung palabas na yun? Yun yung hinihingi nila. Sinong pinaka sa langit? Diba? Pag kayo po, tinatanong nyo na po ba yun? Sino kayang mauupo sa tabi ni Jesus? Yun po yung tanong ng mga disciples. Para po may konteksto tayo, tingnan natin sa ibang gospel. So ito po ay perspective ni Matthew. Pero po yung ilan sa mga dalubhasa po ang nagsasabing ang pinakaunang gospel na naisulat ay Gospel of Mark. So titignan natin sa version ni Mark, anong nangyayari? Sabi po sa Mark chapter 9, they came to Capernaum and when he was in the house, si Jesus po ito, nasa bahay, he began to question them. Tinanong niya yung mga disciples niya, what were you discussing on the way? Pero hindi ho sila nagsalita. Hindi sila makapagsalita. Quiet lang sila. Bakit? They had discussed with one another which one of them was the greatest. So habang pong imagine niyo, habang naglalakad sila pa uwi, busy sila, sino kayang bida sa atin dun sa langit? Baka si Baka si Judas, hindi siya mapupunta sa langit. Baka ito si Pedro, baka ito si Juan. Ganyanan sila. So si Jesus naririnig yon, pagdating nilang bahay, tinanong sila ni Jesus, anong pinag-uusapan ninyo? Di sila makasagot. Diba? Kasi tungkol sa sarili nila eh. Bakit nila tinatanong yan? Pag tinignan po ninyo ang gospel, ano-ano ba nakita nila? Nakita po nila si Jesus nagpakain ng libo-libong tao. Nakita po nila si Jesus na naglakad sa tubig. At iniahon po si Pedro. Diba? Nakita po ng ilan sa kanila, si Peter, si James, at saka si John, nakita po nila si Jesus. Umakyat ng bundok, sinama sila, nag-transfiguration si Jesus. At nung nag-transfiguration si Jesus, lumabas si Moses at saka si Elijah. So yung mga disciples na yan, pakiramdam po nila, sobrang privilege ko naman. Sobrang bida ko naman. Di ba?
iba na, hindi sinama yung iba eh. Kami lang sinama dito eh. Siguro kami favorite. Yun po ang pinag-uusapan nila. Kaya ngayon, nag-aaway-away na sila. Sino kayang nasa kanan? Sinong nasa kaliwa? Di ba sa isang gospel pa nga po, ito pong nanay ni James and John, kinausap pa si Jesus. Jesus, pag naupo ka na sa trono mo, pwede ba itong dalawang anak ko? Bibo naman itong mga to, magaling yan. Itabi mo sa tabi mo. Ganun po ang mindset nila. Kasi ang iniisip nila, sinong magiging bida? Yan. Pabida-bida. May ano term yan? Pabida. Ano? Bida-bida. Ayun, bida-bida. Bida-bida. May kilala ho ba kayong bida-bida? Okay, yes naman po kayo. Sobra naman po yung pag-yes nyo dyan. Parang gusto ko lang na lang po isigaw natin ang pangalan ng bida-bidang yon. Kapag po bida-bida kayo sa opisina, marami kayong kaaway. Pag po bida-bida kayo sa klase, di ba naalala nyo na nag-i-school pa kayo, pag may bida-bida, galit po yung buong klase sa kanya. Di ba? Naku, bida-bida po ako. Marami din pong galit sa akin. Anyway, paano sila sinagot ni Jesus? Matthew 18 verse 2. He called a child. Tumawag ng bata si Jesus. Ang Greek word po na ginamit dyan ay paidion, hindi teknion. Ang teknion po sa Greek, ang ibig sabihin po nito ay batang anak. Batang anak, ibig sabihin ko, may anak kang bata, teknion ang tawag doon. Yung karga nyo po, ma'am, ay teknion. Yung katabi mo, kuya, ay teknion. Anak yan. Pero ang ginamit po ditong salita ay paidion. Ang ibig sabihin po nito, itong batang tinawag ni Jesus, kasi yung bata pong yan, tingnan niyo he called a child to himself and set him before them. Hindi pa pwedeng baby itong batang to. Kasi tatawagin ba ni Jesus yung baby? Baby, halika dito. Paano siya pupunta? So itong batang to ay nakakalakad na. Mas maganda po siguro ang description natin sa kanya, mura ang kanyang pag-iisip. Naalala niyo yung kantang, batang bata ka pa at marami ka pang kailangang malaman at intindihin sa mundo. Alam niyo yung kantang yon? Hindi niyo alam, Apo Hiking yun. Bata, di ba? Apo Hiking nga ba yun? Oo, tama, yun. Itong batang ito, mura ang pag-iisip. Bata pa. Marami pa siyang pwedeng malaman. Pero siya ang iniharap ni Jesus sa harap ng mga nag-aaway-away na disciple para maging halimbawa. No? At ngayon, nung hinarap siya, anong makikita natin? Bakit kaya bata ang inilagay doon? Ang mga bata po kasi, magandang halimbawa para sa ating matatanda. Sino po dito ang matanda na? Walang matanda. Yan. Either walang matanda or tulog na po yung matatanda. Di ba? Sino dito ang hindi na bata? Ayaw talaga nung salitang matanda. Yung mga nagtaas na hindi na bata, kahit po hindi na kayo bata, kailangan nyo pa rin ng childlike qualities. Katulad for example ng childlike curiosity. Alam nyo ba kung hindi kayo curious bilang matanda, pwede ho kayong madapa. Di ba? Kasi po yung mga bata magtatanong yan mainit ba to? Mainit ba to? Gaganyan yan sa'yo, di ba? Yung mga matatanda po, nag-a-assume tayo, alam na natin lahat. Kaya bigla lang tayo nagbubukas ng kaldero, hindi natin alam, bagong luto pa lang. Hindi ba? Childlike curiosity, kailangan nyo pa rin. Childlike innocence, innocentivity, dapat. Naalala nyo pa ba yung mga panahon na inosente po kayo? Yung wala po kayong alam na masama? Gusto nyo bumalik sa ganong innocence? Di ba sana hindi ko na lang alam na masama pala yun, para hindi ko ginagawa. Childlike dependence. Iba po yung dependent ka kasi alam mong may tutulong sa'yo. Tsaka yung iba yung independent ka masyado, nabubuhay ka na lang mag-isa. Buti pa yung bata, alam niyang kailangan niya ng tulong. Marami pong matatanda, kailangan pa rin ng tulong, pero ayaw tanggapin na kailangan ko ng tulong. Kung kailangan mo ng tulong, tumawag ka kay Lord. Hindi mo kaya mag-isa yan. You need to have childlike dependence and childlike humility. Pag po ang bata pinagalitan mo, hindi po lahat ng bata, by the way, ganito. Kasi yung iba pong bata, masama na po sila agad. Di ba? Para pong, no. Kunyari pinagalitan yung bata, oy, don't do that. No. Aba, maka-no ka. Poof, ginombag. Di ba? Pero dapat po childlike humility. Di ba yung mga bata pag sinabi, don't do this, okay, papayag po sila. Kasi sila, open sila. Turuan mo ako anong kailangan kong malaman. Kasi marami pa akong hindi alam.
Kahit adults po, kailangan nating maging ganyan. O tingnan natin, sabi ni Jesus, hinarap niya yung bata sa disciples niya at sinabi niya, "Truly I say to you, unless you are converted." Converted, ibig sabihin po, strefo, nagbabago ka ng isip. Unless you are converted, ibig sabihin, dapat nag-iba ang direksyon mo and become like children. Hindi ka na pwedeng maging bata. Sabihin mo po dun sa kung matanda na po ang katabi mo, sabihin mo, ganyan ka na talaga. Di ba? Baka po yung iba sa inyo, kailangan ko maging bata. Oo. Ang sinabi po dito, become like children. So may mga qualities tayong titignan sa mga bata na gusto nating mangyari din sa atin. Para po ma-please natin ang ating Panginoon. Because unless you are converted and become like children, you will not enter the kingdom of heaven. Pagbabago, kailangan may nagbabago. Para pong si Superman. Pero sobrang weird po nitong example na to kasi parang di naman talaga siya nagbago. Di ba, naalala niyo po sa comic si Superman, yung itsura niya pag hindi siya Superman, parehas din naman. Nakasalamin lang siya. Hindi ko maintindihan kung bakit lahat ng mga tao hindi siya nakikilala. Di ba? Parang si Superman ka, walang nagtatanong. Basta suot niya yung salamin niya, confident sila na normal na tao siya. So, siguro mas magandang pag-usapan ng superhero, yung totoong nagbabago, si The Hulk. Yan totoong nagbabago, di ba? Biruin mo, nakadamit nung umpisa, pag nag-transform na siya, wala na, napunit na yung damit niya. Tapos pag bumalik ulit siya sa dati, wala na siyang saplot kasi napunit na nga niya di ba? Yung ganitong klaseng pagbabago, yun ang hinahanap. You can become a child, but something has to change in you. Pakisabi po sa katabi, kailangan mong magbago. Okay. Parang may laman yun Matthew 18:4-5. Sabi ni Jesus, "Whoever then humbles himself as this child." Paano nasabi ni Jesus na humble yung batang yun? Diba? Paano nyo nasabing mapagkumbaba ang isang tao? Kunyari si Jesus, tinawag niya yung bata, "Bata, halika dito." Paano nyo malalaman na nagpakumbaba yung bata? Pag sumunod siya. Diba? Kaya nung sinabi ni Jesus na, "Whoever then humbles himself as this child," dapat marunong kang sumunod sa Kanya. Marunong ka bang sumunod? Tanungin ang katabi, marunong ka bang sumunod? Sabi ko, bawal matulog. Malayo nang narating mo. Oo, kausapin niyo po yung katabi niyo kung tulog. Sabihin niyo, para po, He is the greatest in the kingdom of heaven. Whoever receives one such child in my name, receives me. Tingnan natin sa Mark. Puntahan natin yung Mark. Anong sinabi ni Jesus doon? Sitting down, he called the 12 and said to them, "If anyone wants to be first, he shall be last of all and servant of all." Tapos tsaka niya pinakita yung bata. Bakit kailangang tumingin sa bata? Sabi po ni John MacArthur, nung siya po ay nabubuhay, sabi niya, "To be saved, you must come to Christ with a dependent attitude and outlook of a little child." Ano ba yung mga qualities ng isang bata? Simple, helpless, trusting, unaffected, unpretentious, unambitious. Naalala niyo po yung mga bata, yung parang, look at that. Kahapon po, nag-meeting kami ng D-group namin, may 2 kaming bata doon. Tapos sobrang, ang kulit po nila nagdi-D-group po yung mga magulang nila. So ako po ang tumabi sa kanila doon sa may bintana. Syempre po may sarili silang mundo. Di ba yung mga bata may sariling mundo? So sasabihin ko na lang, look, a car. A car. Ganyan sila. Wala naman po akong gustong ipakita. Di ba? Sinabi ko lang, look, a car. A car. Naniniwala agad sila doon. Ganon sila parang, di tumigil na ako. Ngayon, hindi na sila matigil sa bintana. A car. Ganyan sila, di ba? Bakit? Nagniniwala sila sa akin. Nung sinabi kong, look for a car. Hanapin daw yung car. Ganon. Tayong mga pag tumanda po ang bata, matigas na ulo. Tama ba mga magulang? Nung bata po, pag sinabi niyong no, titigil. Pero nung college na yan, pag sinabi mong no, matanda na ako hayaan mo naman akong lumaya. Di ba? Yung mga kaklase ko wala ng curfew, ako meron pa.
Siga ka. Di ba? Kahit tayong mga matatanda. Pag sinabi ng Panginoon sa inyo, sa prayer time ninyo, itigil mo yung ginagawa mo. Para kang, ewan ko, para kang matanda o para kang bata. Sumusunod ka ba agad? O para kang matandang matigas ang ulo? Wala akong narinig, Lord. Speak to me, Lord. Pero sinasabi na sa'yo ni Lord, wag ka dyan. Wag dyan. May kiliti ako dyan. Wag dyan. Diba? Pero wala, go ka pa rin. Ginagawa mo pa rin. Kailangan nating matutong maging bata. Kailangan nating bumalik sa ating pagkabata in our relationship with God. Ngayon, nagbilin si Jesus sa Matthew 18 verse 6. Whoever causes one of these little ones who believe in me to stumble, eto na, nagbigay na siya ng panibagong face, ng panibagong itsura. Hindi na ngayon natin pinag-uusapan si Totoy o si Nene. Ang pinag-uusapan na natin ngayon ay pananampalataya. Whoever causes one of these little ones who believe in me. So now, little ones becomes a figurative description of a believer. Yung mga naniniwala kay Lord. Yung mga nakabelong kay Lord. Okay? Kung kayo po ay magiging dahilan para sila ay matisod, matapilok, mga ganyan. Pag nakatisod kayo at nakatapilok, ano sabi ni Lord? It would be better for him to have a heavy millstone hung around his neck. Alam niyo po ba ibig sabihin yan? Tatalian po kayo ng malaking bato, tapos itatapon po kayo sa Taal. Itatapon po kayo sa Manila Bay o sa dagat. Doon, itatapon po kayo. Pag po kasi may nakataling malaking bato sa inyo, sa ilalim sa tubig, hindi ko kayo lulutang. Naandun lang ho kayo. Kaya ho dati ganun ang parusa nung mga panahon po nila. Kaya kung magsiswimming kayo dati, itong mga panahon na to, may mga makakaswimming po kayo dong mga skeleton na nakatali. Kasi ganun ho ang parusa. So better pa daw po, kung kayo ay makakatisod din lamang, na sana ihulog na lang kayo sa dagat na may nakataling bato. Kailangan po ninyong mag-ingat na hindi kayo makakatisod. So ang warning natin, you cannot cause them to stumble. Meron ba kayong mga kaopisina na hindi pa Kristiyano? Baka kayo po yung hindi pa Kristiyano pala. Meron ba kayong makakilala na hindi pa nakakakilala kay Lord? Pakitanong nga po yung katabi nyo, nag-iisip silang, tapikin po ninyo yung katabi nyo. Oh, may tanong si Pastor Paul. Oo, meron po ba kayong kakilalang hindi pa kilala si Lord? Oh, meron. Pag kayo ay gumawa ng mali, pwede nyo silang matisod. Lalo na pag sinasabi niya, Christian ako eh. Praise God. Ganyan-ganyan po kayo. Tapos may ginagawa kayong mali sa opisina, o sa inyo pong ugali, sa umagang-umaga pa lang, paglabas po ninyo ng bahay, habang nagwawalis, Mare, narinig ko lang yung kapitbahay kahapon. Ganyan, may chika ka agad. Almusal, chika agad. Chismis. O, hindi na huya maniniwala sa inyo. Alam mo, Christian daw yun, si Aling ganito. Pero chismosa. Di ba? Mag-ingat kayong hindi kayo makakatisod. Okay? Ano pa? Sabi pa niya, see that you do not despise one of these little ones. Anong ibig sabihin ng despise? Pag po inasinan ninyo, tsaka pa konting paminta, may spice na yan. Despise. Ang ibig sabihin po niyan, pag tinignan nyo ang totoong meaning, minamaliit. Huwag mong maliitin yung mga taong bago pa lamang in the faith. In the same manner na huwag maliit ang tingin sa mga bata. Karamihan po sa atin ang iniisip, bata pa yan. Hindi pa niya ako naiintindihan. So gawa lang ho kayo ng gawa ng mga bagay na mali. Hindi niyo ho napapansin, yung mga bata, yung mga anak ninyo, may muwang na. Aware na sila. Kaya kwento na lang nila kayo sa mga kaklase nila at sasabihin nila, ganito kasi yung mami ko, ganito kasi yung daddy ko eh. Mag-iingat tayo na wag silang maliitin. Malinaw? Do not think little or do not think nothing of. Diyan po sa mga bata. And then, Matthew 18:14, binanggit muli yung little ones. No? Ang sabi naman, it is not the will of your Father who is in heaven that one of these little ones perish. Anong ibig sabihin yan? Hindi nyo pwedeng hayaan na sila ay mamatay at mapunta lamang sa impyerno. Kailangan nyo silang mawin. Kailangan nyo silang mahawakan. Kailangan nyo po silang masecure. Mga kaibigan, marami hong balita ang bumulaga sa atin in the recent days tungkol sa mga kabataan
meron ho tayong mga kwentong nakita na kabataang sumuko sa buhay, sinaktan ng sarili at namatay. Gusto po nating ipaalala sa lahat ng mga may kilalang bata. Pakitaas nga kamay, lahat ng may kakilalang bata. O kung bata ka rin, taas mo rin kamay mo. Grabe naman yung iba. O sige, bata pa rin daw siya. Okay. Paano ho ba natin sila nasisira? Physically, sa pang-aabuso. Mentally, pang-aabuso rin po. Form of abuse kapag may mental games kayong ginagawa sa mga bata. Emotionally, pagbugbog na pagbug po sila emotionally. Spiritually, pag hindi nyo ho sila pinagbabasa ng Bible sa bahay, hindi nyo ho sila binubuksan yung kanilang mata in ministry, sinisira nyo po ang buhay ng kabataan. Sinisira din natin ang buhay ng mga bagong Kristiyano pa lamang kung hindi natin sila aalagaan. What is a child? A child is one who enjoys his father's company and yearns for his presence. Makakarinig po tayo ng kwento ngayong hapon tungkol sa isang bata kung paano siya nilapit ng kanyang mga magulang sa Panginoon at ngayon po ay ginagamit siya ng Panginoon para maging blessing sa iba. Tawagin po natin si China Ignacio. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si China Ignacio, an only daughter to my loving parents. I have very happy memories of my childhood, but growing up in a Christian family has never a walk in the park. My parents, in spite of life's challenges, were able to bring me up in a loving and intentional manner. They did and continue to do their best to train me up in the way I should go. Like it says in Proverbs chapter 22, verse 6. By practicing principles from Pastor Peter's Motivate book. My mother would even play the audio Bible app during my naps since I was a baby. I had just started attending Next Gen Sundays when the Lord called me to serve in the ministry. When I saw an announcement for volunteers, and I asked my parents to bring me to the next Sunday. To their surprise, I signed up to volunteer, and since then, I have been serving the Lord in the Next Gen ministry for the past 7 years. Praise God. Then, the pandemic happened, and we were all stuck at home. We were following the daily prayers and devotionals online, led by our pastors and church leaders, when my parents encouraged me to start reading the Bible. At first, it seemed like an easy task for me. In exchange for reading 3 to 5 chapters, I got to play on my iPad for a few hours. I was also given additional minutes of iPad time if I was able to recite a memory verse. While reading the Bible, I found myself appreciating what my mom did when I was a baby because it helped me understand the Bible better. But there were books that were too much for me to understand, like the book of Numbers and Revelations. My parents would read together with me and help me to understand the scripture better. It was also an opportunity for us to have devotions and pray together as a family. And by God's grace, we finished the entire Bible before the end of 2021. Praise God, all by God's grace. In October 2024, my mother was rushed to the hospital due to hypertension. And my dad had no choice but to leave me at home because I was in a cast at the time from an accident. Alone and afraid, the Holy Spirit urged me to get my Bible. I remember hesitating and asking God, "Why, God? Why do I need to read my Bible right now? My mom is in the hospital, and I'm stuck in this cast here all alone." But the Lord comforted me with His words as I opened my Bible from Isaiah chapter 41, verse 10.
Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. I experienced him real time. All of a sudden, my fear vanished. At first, I thought that I was on my own, but it was the Lord who was with me all along. Through our D group families, the Lord blessed us, and we were able to overcome that scary season in our family. A month after my mother was hospitalized, I decided to attend and participate in a true life retreat and got baptized. Praise God. Initially, my parents thought I was not ready yet to decide to get baptized. But I had already experienced how real God is and will always be. So I declared my personal commitment to Him as my Lord and Savior. I am only 15, and only God knows what my future has in store. But it is already clear to me how faithful God is in my life, and I'm sure that He will always be. From listening to the audio Bible app as an infant until now that I am reading the Bible every day, I only ask the Lord to help me to be faithful all the days of my life until that time I come home to Him. I am China Ignacio, a daughter to a loving and faithful Heavenly Father. All glory and praise be to our God. Pangalawang punto po natin ngayon, ang tanong, why be a child? Lahat nga ho tayo nangangarap tumanda. Nung bata tayo, gusto nating tumanda. Naalala nyo ba yun? Naalala nyo ba nung bata kayo, ayaw nyo na maging bata? Kasi lagi po kayong dapat sumunod, kaya gusto nyo na maging matanda. Pero nung tumanda na po kayo, parang gusto nyo na maging bata. Di ba? Parang hindi natin alam kung anong gusto natin. Pero why be a child of God? Yun ang punto. Ang child po ng Panginoon, tanungin nga po yung katabi, anak ka ba ng Diyos? Yan. Simula ngayon, tandaan po ninyo ito. Kasi yung pagiging anak ng something ay insulto. Tama? Pag sinabihan po kayo ng anak ka ng, kunyari, anak ka ng tokwa, bakit manganganak yung tokwa, di ba? Pero insulto yun eh, insulto. Simula ngayon, ang papangarapin nating lahat, anak tayo ng Diyos. Pwede ba yon? Bakit natin gugustuhin maging anak ng Diyos? Kasi po, grabe ang benepisyo. Provision ng Panginoon, iba. Iba po. Kasi ang Panginoon natin hindi nagkukulang. Tama? Di ba? Pag gusto nyo po na makakasama sa buhay, single ka. Si Lord lang, sapat na. Di ba? Makayes yung mga single dito ah. Namimiss na po nila mag-fellowship. Wala kasing Big Friday. Seguridad! Kapag ikaw ay anak ng Diyos, wala kang kakatakutan. Bakit? Kasi alam mo kung saan ka pupunta. Alam mo ang future mo. Hindi ba? Kung bukas makalawa, kunin ka na ni Lord, at least si Lord ang kumuha sa'yo. Di ba? Hindi yung isa. Kasi kung yung isa kawawa ka. Provisions and security, benepisyo yan. Love, pagmamahal, importante po yan. Lahat po tayo gusto natin ng pagmamahal. Kahit gusto po natin mura, pero pagdating po sa mahal, gusto natin yung sobrang pagmamahal. Di ba? Love and acceptance. Ito kailangan kong sabihin sa inyo. Yung iba po kasi sinasabi, God is love. Tatanggapin ni Lord lahat. Tatanggapin ni Lord lahat, oo. Pero hindi kanya hahayaang manatili sa mali. Tanggap ka ni Lord. Welcome ka dito sa mga pintuan ng simbahan. Pero sa sobrang pagmamahal niya, babaguhin ka niya. Tinatanggap ka muna, niyayapos, niyayakap. Pagkatapos sinasabihan ka, mali kasi ito anak, itama mo. Nakukuha po natin? Benepisyo yon as a child of God. May authority ka at meron kang abilidad. Tingnan po ninyo sinabi kay Jeremiah. Sabi po kay Jeremiah, do not say, I am a youth. Kasi yun po ang sinasabi ni Jeremiah, bata pa po ako. Marami pa po akong hindi kaya. Do not say, I am a youth. Bakit?
Everywhere I send you, you shall go. All that I command you, you shall speak. Susunod ka, gagawin mo kung anong sinasabi kong gawin mo. Do not be afraid of them. Bakit? For I am with you to deliver you. Ako ang magtatanggol sa iyo. Ito po ang tanggol na dapat hinahanap natin. Diba? Yung iba sa atin, sinusundan lang si tanggol. Ito, totoong tagapagtanggol. Pagtanggol mo ang Panginoon. Kaya napakasarap maging anak ng Diyos. Katabi mo ba anak ng Diyos? Oh, sabihin mo, welcome to the family. Welcome to the family. Dapat anak tayo ng Diyos. Balikan natin si Luke. Luke chapter 9. Puntahan natin si Luke chapter 9. Sabi po dito, let these words sink into your ears. Bakit? Ano sinasabi ni Jesus? Mamamatay na ako. Ipapatayin nila ako, after 3 days, babangon ako. Sabi niya, let these words sink into your ears, for the Son of Man is going to be delivered into the hands of men. Pero yung mga disipulo niya, they did not understand this statement. Hindi nila naintindihan kung anong sinasabi ni Jesus. It was concealed from them so that they would not perceive it, and they were afraid to ask Him about this statement. Takot silang magtanong. So eventually, after po ng pag-uusap na ito, nagkaroon ng pag-aaway. Totoo talaga, kasi lahat po yung mga gospel, ni-record yun. Nag-aaway sila, sino sa kanila ang pinaka. So Jesus, knowing what they were thinking in their heart, took a child and stood him by his side. At ano pong sinabi? Whoever receives this child in my name, receives me. And whoever receives me, receives him who sent me. For the one who is least among all of you, this is the one who is the great. To be great in the kingdom of God, you have to be the least. To be great in the kingdom of the world, you have to be great. Kailangan mong magpapansin, kailangan mong maging bida, kailangan mo ng mataas na votes para ikaw ang pinaka. Pero sa Panginoon po, iba ang takbo ng kwento. Pinakamahalaga sa Panginoon yung kayang magpakumbaba. Humility, humility, humility. Pakitanong ang katabi, humble ka ba? Pag sumagot po na, oo naman, alam mo nang hindi. Di ba? Pag tinanong po kayo, humble ka ba? Alam mo, prayer ko yan. Diba? Ganun po, para humble talaga. Pero pag tinanong ka, humble ka ba? Oo naman, humble ako. Mali yan. Proud ka na, mali yan. Sabi ni J.I. Packer, if we are not constantly growing downward into humility, we shall be steadily swelling under the influence of pride. Nakakapagpalaki po ng ulo yan. Yabang. Iwasan ang yabang. Sabi po ni James, He gives a greater grace. Therefore, it says, God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. Diba? Yung mga nagmamataas, wag nyo silang problemahin. Kasi yung mataas, ibababa ni Lord. Pero yung nasa ibaba, iaangat ni Lord. Mas mabuti nang nandun ka sa baba para si Lord ang mag-aangat sa'yo. Kesa yung pinipilit mong nasa taas ka, tapos sasabihin sa'yo ni Lord, hindi ka dyan. Mayabang ka, dito ka. Diba? Lahat po tayo kailangan nating ma-embrace yung konsepto ng humility. At kapag sinasabing maging bata ka, magkaroon ka ng pagiging bata pagdating sa pananampalataya. Magkaroon ka ng ugaling bata. Bakit po yun benepisyo? Tingnan po ninyo. Ang mga bata po ay ginagamit talaga natin. Pag po dinescribe sila sa Bible, iniingatan sila, pinoprotektahan, inaalagaan dapat, hindi ba? Pero po, ang problema dito, ang mga bata din po ay mas matalino, mas magaling kaysa sa matanda. Naniniwala ba kayo sa akin? Meron pong eksperimento ang isang psychologist. Meron po siyang kinuha na mga a few hundred undergraduates, pero hinati niya sa 2 grupo. Okay? Ang sinabi po niya dun sa unang grupo, ito, kayo ay mga 7 years old na bata at walang pasok sa school. Wala kang gagawin buong araw. What would you do? Where would you go? Who would you see? Yun po ang gagawin ng unang grupo. Yung pangalawang grupo, parehas lang. Pero hindi niya sinabi sa kanila na kayo ay bata, 7 years old. Alam niyo po kung sinong pinakamaganda idea? Kung sino may mga pinakamagagandang suggestion? Yung mga nag-imagine na bata sila.
Bakit? Kasi nung bata po tayo, lahat posible. Di ba? Tinalian ka lang ng nanay mo ng kumot, alam mong lilipad ka eh. Pero nung matanda ka na, alam mo na yung mga bagay na imposible. Hindi ka na naniniwala. Nakakita ka lang ng drawing sa pader, kinakausap mo eh. Di ba? Meron ako naalalang book ko nung bata ako, ang Tigre sa Pader. Alam niyo ba yon? May pintura yung pader nila, pero yung bata, ang nakikita niya, tiger yon. Tapos tumanda po yung bata. Tapos nung malaki na siya, na-realize po niya, pintura lang siya. Nawawalan tayo ng imahinasyon. Nawawalan ho tayo ng curiosity. Humihina rin ang pagtitiwala natin kasi mas marami tayong nagiging doubts o pagdadalawang isip. Kapag mas tumatanda kayo, mas nagiging uso po yung pagdadalawang isip. Yung iba nga po nagdadalawang puso pa eh. May asawa na, may isa pa. O, di ba? Oo. Pag tumanda talaga pa atras eh. Pero yung mga bata po, iba. Iba talaga. Kaya nga po, ang sinasabi sa Biblia, tingnan ninyo pinagbabawal po ng Bible na maging bata kayo. Tingnan nyo. Brethren, do not be children in your thinking. Huwag kayong maging batang isip. Pag batang isip, negative yun, di ba? Yung batang isip po, yung parang hindi mo iniisip kung okay ba to o hindi to okay. Wala. Ginagawa mo lang kung anong gusto mo. Yet in evil, be infants. Maging wala kang alam. Pagdating sa kasamaan, dapat wala kang alam. In your thinking, be mature. Nakikita po ninyo yung contrast? O isa pa, si Peter, sabi po niya, like newborn babies. Sino dito feeling baby pa rin? Wala na. O yung iba, bata lang talaga yung feeling baby. Yung mga matatanda, ano na pong feeling nyo? Feeling oldies na kayo? O dapat feeling baby like newborn babies, long for the pure milk of the word. Mauhaw kayo. Alam niyo yung bata, yung pagkakapadede nyo pa lang, iiyak ulit siya, tapos gusto ulit niya ng dede. Kaya po yung iba, tsupo na lang yung nilalagay. Para kunyari, dumidede siya. Di ba? Long for the pure milk of the word so that by it you may grow in respect to salvation. Lahat po tayo meron pa tayong i-grow. Meron pa tayong imamature. Meron pa po tayong i-develop, no? If you have tasted the kindness of the Lord, why be a child? A child is the recipient of all the Father's promises. Enjoys everything he owns and becomes part of his will. That is why you would want to be a child. You would want to be a child of God. Sinong gustong maging child of God dito sa lugar na ito ngayon? Taas kamay. Naiintindihan po ninyo kung bakit? Gusto natin kasi napakaganda ng benepisyo. Recipient kayo ng mga pangako niya. Mai-enjoy nyo ang lahat ng kanyang pag-aari and you become a part of His will. Ngayon ang tanong, how to be a child? Tingnan po natin ito. Sabi sa Luke 18 verse 15, and they were bringing even their babies to Him so that He would touch them. But when the disciples saw it, they began rebuking them. Ay, huwag yung pahawak yung baby nyo. Hindi pa nabibinyagan yan. Hindi, joke lang. Ayaw pahawak kay Jesus yung baby. Bakit kaya? Pinagalitan ni Jesus. Permit the children to come to me. Huwag nyo silang harangan. Huwag nyo silang pagbawalan. For the kingdom of God belongs to such as these. Truly, I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child will not enter it at all. So how to be like a child? Naaalala nyo pa ba yung mga bata kapag meron po kayong uwi or surprise? Diba? Naalala nyo yung itsura nila? Ganyan? Diba? Yung parang, wow na wow po sila. Minsan, naaalala ko yung tita ko, pinapasalubungan kami pag uwi niya galing opisina, minsan may pasalubong yan, Jelly Ace. Ano yung mga Jelly Ace? Yung tatanggalin mo yung balat, tas parang snack. Parang pag binigyan ako ng tita ko ng Jelly Ace, parang ang saya-saya ko. Parang buo na yung araw ko. Di ba? Ganyan po yung sinasabi dyan. Yung mga bata, pag sinabi yung, tomorrow we will go to Jollibee. Jollibee! Saya-saya, Jollibee, di ba? Pero nung tumanda na, mamili na sa pagkain. Dati masaya na sa Jollibee lang, di ba? O magpupunta lang ng park, magpupunta lang ng mall, excited yung mga bata. And when they see the gift, pag Christmas, parang, wow! Masaya-masaya sila.
Pagdating ba kay Lord, ganyan kayo? Pag ba nagsisimba kayo, para kayong bata na excited? Panginoon, gusto kong marinig ko anong gusto mong ituro sa akin ngayon. Panginoon, katagpuin mo ako ngayon. Sobra kong nilulook forward dito. Pag ho ba kayo nagka-quiet time sa bahay, excited kayong buklatin ang inyong mga Biblia? Lord, anong sasabihin mo sa akin today? Excited po akong makipag-date sa inyo. Ganyan ba tayo sa Kanya? Kasi kung hindi, may kailangan tayong baguhin. We have to be in awe of God. We have to be in awe of His grace. We have to be in awe of His love. We have to be in awe of everything that He has done and everything that He is doing and everything that He will do. Kapag po inisip natin ang Panginoon, dapat, wow Lord, Ikaw talaga yan. Walang ibang makakagawa niyan kundi Ikaw. And so I worship. Itinataas ko ang aking mga kamay. Ganun dapat ang relasyon natin sa Panginoon. Hindi lang pag maganda ang tugtog at may climax, ito na, tataas na ng kamay. Pag chorus na, tataas nyo na yung kamay nyo. Di ba? Hindi lang yun sa tugtugan. Sa estado ng puso na susukat, kung talagang manghang-mangha ka sa Panginoon. Biruin mo, para may buhay ka pa rin ngayon, pwedeng wala ka ng buhay. Sa mga nakaranas po ng near-death experience, you will always be in awe of God. Kasi dapat wala ka na. Pero ngayon, nandito ka pa rin. Hindi ba? Kapag po kayo'y pinatawad, isipin po ninyo yung mga pinakamalalang kasalanang ginawa ninyo. Tapos pinatawad ng Panginoon, mapapawaw ka talaga. Iyon ang totoong wawawi. Wawawin pala, wawawin. Panalo ka kay Lord. Diba? Ganyan ba ang relasyon niyo sa Panginoon? Sabi po ni Pedro, therefore putting aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy, slander. Ito, hypocrisy, kailangan nyo isang tabihan. Hindi po pwedeng, anak, mag-pray ka. Mag-pray ka, hindi ka na nagpe-pray, ha? Tapos sa church po kayo, thank you, sister. Hypocrisy ang tawag doon. Hindi pwedeng ganon. Ay, bumalik na naman ako. Ayan, hypocrisy. Envy, all slander, like newborn babies, parang bagong panganak. Yun yung sinasabi natin kanina, long for the pure milk of the word so that by it you may grow in respect to salvation if you have tasted the kindness of the Lord. Martin Lloyd-Jones said, the ultimate sin of man is pride of intellect. Kayabangan, dahil palaging akala natin marami tayong alam. Kailangan ng Panginoon, mga taong willing magpakumbaba at sabihin, Lord, hindi ko po alam yung susunod kong gagawin. Samahan po ninyo ako. May mga pagkakataon pong ganyan. Pakita ko po ito sa inyo. Ito po ay isang larawang pinagawa ko sa AI kasi nasa utak ko lang siya. So hindi ko po kayang i-describe sa inyo. Pero itong eksenang ito, ang nakita ko. Nung prayer and fasting, dyan po sa upuan ni Kuyang nakaputi, na iisang upuan lang sa may hagdanan. Kuya, kaway ka sa akin kung nare-realize mo. Ikaw yon, Kuya. Oo, yan. Nakaupo ako dyan. Pag prayer and fasting, umaga, bilang taga dito naman ako nagtatrabaho, nagpupunta ho ako dyan, at dyan ako nagdarasal. Sinabi ko po nung prayer and fasting na yon, hindi ako magsasalita ng marami kay God sa araw na to. Ang gagawin ko, mauupo ako at makikinig ako sa Kanya. So nakaupo ho ako, tapos ang akin pong background music ay instrumental. Para hindi ako maiiyak sa mga lyrics. So relax lang po ako, chill lang po ako. Tapos humihinga akong malalim. Tapos sinasabi ko lang kay Lord, Lord, kausapin mo ako. Kausapin mo ako, Lord. Kausapin mo po ako. Pagkatapos, malalim na malalim yung aking pag-iisip, nakita ko sa imagine ko. Nakita ko sa imagine ko yung sarili ko na para akong bata. Ayan, para akong ganyan. Tapos nakaupo ako at umiiyak. Sabi ko kay Lord, Lord, ako yan. Umiiyak po yan ngayon kasi ang dami po niyang problema. Ang dami pong pagsubok.
Nakakaawa pong tignan. Sa utak ko lang po sinasabi yon. At habang tinitignan ko yung picture na yan, bigla kong may lumabas na kamay. At niyapos ako. Hindi naman, alam kong hindi ako yung batang yan. Pero sa eksenang yon, naramdaman ko yung pakiramdam ng bata. Alam niyo po yung mga batang umiiyak, tapos pag niyakap ng magulang, tumitigil. Na parang nawalan na po siya agad ng problema. Ganun po ang naramdaman ko nung araw na yon. Sabi ko, ang sarap maging bata sa presensya ng Panginoon. Ang sarap maging bata, Panginoon. Huwag mong bibitawan. Huwag mong bibitawan. Yapusin mo lang ako, O Diyos. Sinasabi ko po sa inyo, isa yun sa pinakamagandang prayer time na ginawa ko sa buong buhay ko. Na nakita ko yung sarili ko bilang bata na hinahanap yung yakap ng kanyang Diyos Ama. That is how it is to be a child of God. Marami ho ba kayong laban sa buhay, mga kapatid? Marami ho ba kayong iniiyak sa Panginoon? Marami ho ba kayong kahinaan na inihihingi nyo sa Panginoon ng lakas? Marami ho ba kayong binibitbit na problema na tinatago po ninyo sa mga ngiti? Tinatago po ninyo sa galit? Tinatago po ninyo sa kayamanan? Tinatago po ninyo sa mga achievement ng buhay? Kung tatanggalin isa-isa ang mga bagay na yon, makikita natin ang buhay nating lahat na para tayong bata. At hinahanap natin yung yakap ng ating Ama. Panginoon, katagpuin mo ako. Panginoon, ilabas mo ako dito. Panginoon, nadapa ako, may sugat ako. Tulungan mo ako. Panginoon, ligaw na ligaw ako. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Lead me, Lord. Ang sarap maging bata sa Panginoon dahil alam ko, na-experience ko at naranasan ko. Pag umiyak ka kay Lord, mararamdaman mong yapos ng kanyang mga kamay at sasabihin niya sa iyo, tahan na anak, nandito ako. How to be a child. A child, again, is the recipient of the Father's promises, enjoys everything He owns, and becomes a part of His will. Sa paanong paraan? Sabi po ni Pedro, grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord, seeing that His divine power has granted to us, ibinigay sa atin, everything pertaining to life and godliness. Binibigay sa atin. Tayo po yan, mga believers, mga naniniwala, mga nakasubmit ang buhay sa Panginoon. Tayo yan. It has been granted to us everything pertaining to life and godliness. Sa paanong paraan? Nandito rin po ang sagot. Through the true knowledge of Him. Binanggit na sa verse 2 kanina, the knowledge of God and of Jesus our Lord. Kilalanin mo ang Panginoong Hesukristo na andon ang hinahanap mo. Baka sakaling nandito ka ngayon, sinama ka lang, hinugot ka lang, ang purpose kaya ka hinugot dyan ay hindi para maupo at magpasarap. Ang purpose kaya ka inimbitahang pumunta dito ngayon ay para makatagpo mo itong Panginoon. Nakilala ka. Sa kaibuturan ng puso mo, kita niya kung anong kailangan mo. At kakatagpuin ka niya. Kasi may pagkakataon tayong lahat maging anak ng Diyos. Sa paanong paraan? Tanong nyo? John 1:12. At dito po tayo magtatapos. Sinabi po ni Apostle John, but as many as received Him, sa lahat ng mga tatanggap sa Kanya, to them He gave the right to become children of God, even to those who believe in His name. Hindi nyo po kailangang maging appointed child or
son of ganito, ganyan, para ho kayo'y matanggap sa pamilya. Hindi nyo kailangan maging miyembro ng isang simbahan para lamang po matanggap bilang anak ng Diyos. Ang kailangan nyo ay tanggapin siya. Siya ang dapat tanggapin at kilanlin. At ibigay ang inyong buong buhay sa Kanya. Dahil naniniwala kayo, mahal kayo ng Panginoon. Ang hamon ko po sa inyong lahat ngayong araw na ito, be a child of God. Tayo po ay pumikit at yumuko. Kung wala pa po sa iyong buhay, hindi mo pa nagawa ito, iniimbitahan kitang buksan ang iyong puso at sabihin sa Panginoon, lumalapit ako ngayon sa iyo bilang bata, O Diyos, at tinatanggap ko ang iyong regalo. Napakabuti ng ating Panginoon. Kaya nga po kinakanta natin yun. You're a good, good Father. So good that because you so loved the world, you gave your one and only Son, that whoever believes in Him, they will not perish, but instead will have eternal life. Kung nakaupo ka ngayon at gusto mong tanggapin ang regalong yan at maging tunay na anak ng Diyos, pwede mo bang itaas yung iyong kamay para mapagdasal kita? Sige po, itaas po ninyo yung inyong kamay. Nakikita ko po yung mga kamay na yan. Alam ko na yung mga kamay na yan may mga pinagdadaanan. Yung iba ho sa inyo na wala ng mahal sa buhay. Yung iba ho sa inyo dumadaan sa hirap. Yung iba ho sa inyo may problema kaya kayo nandito ngayon. Sinasabi ko po sa inyo, kita ka ni Lord. At kakatagpuin ka niya in your deepest pain, in your deepest troubles. So habang nakataas ang inyong mga kamay, sabihin ninyo, Panginoon, nagpapakumbaba ako at humihingi ako ng tawad sa lahat ng aking pagkakamali. Ngayong araw na ito, O Diyos, tinatanggap kita, Panginoong Hesukristo, bilang aking Diyos at tagapagligtas. At ngayong anak na rin ako ng Diyos, tulungan, samahan, pagtibayin mo ang aking pananampalataya. I dedicate my life to you because I want to be a child of God. Maaari nyo na pong ibaba ang inyong mga kamay. Sa inyong lahat na nakikinig sa atin ngayon, kung gusto po ninyo na bigyan muli ng Panginoon kayo ng pagkakataong humarap sa Kanya na para bagang bata at ma-experience ang yakap ng Panginoon at sabihin sa inyo, anak, nakikita kita at sinasamahan kita. Keep the faith. Magpatuloy kang maglakad sa daan ng dinaraanan ko. You want to commit that your life will be lived in accordance to what God wants for you. Take a stand. Tumayo ka. At sa pagtayo mo, sinasabi mo, Panginoon, patuloy akong maglalakad ng sinusundan ka. Patuloy akong maglalakad na ikaw ang tinitignan, ikaw ang pinagkakatiwalaan. Sa iyo, O Diyos, ang aking buhay. Sa iyo, O Diyos, ang aking pangarap. Tumitindig ako ngayong araw na ito. Punong-puno ang puso ko ng pasasalamat. Dahil napakabuti mong Diyos. I worship you.